Ang Valencia City, Bukidnon ay tinaguriang City of Golden Harvest. Ang lugar ay sagana sa produkto ng bigas, pinya, saging at tubo. Ngunit sino ang mag-aakala na sa isang taniman pala ng tubo ay nakakubli ang isang malagim na krimen? Krimen na magbabalot ng takot sa lugar, lalong-lalo na sa mga residente ng Barangay Dagat Cadiva, Valencia. Dahil isang babae ang walang awang ginahasa at pinatay, ngunit ang mas nakapanlulumo ay natagpuan ng bangkay na pugot ang ulo sa tubuhan. Ano ang naging kasalanan ng biktima kung bakit ganito na lamang kabrutal ang ginawa sa kanya? Magsisimula ang ating kwento noong January 6 ng kasalukuyang taon, araw ng Martes. Isang normal na umaga sa mga taga Valencia, Bukidnon. Maganda ang sikat ng araw sa mga luntiang dahon sa malawak na tubuhan ng Barangay Dagat, Cadiva. Tahimik ang umaga at maririnig lamang ay ang ingay ng tilaok ng mga manok at matatanaw naman ang usok na nanggagaling sa kusina ng ilang mga kabahayan. Samantala ang 15 anyos na si Jennifer ay maagang bumangon at nagbihis para pumasok sa eskwelahan. Walang kamalay-malay ito na ito na pala ang kanyang huling araw. Pagsapit ng hapon ay maririnig sa buong eskwelahan ang umaalingaw-ngaw na tunog ng maliit na kampana, hudyat na oras na ng uwian ng mga estudyante. Alas 6 ng gabi ay nagtaka si Donna, ang nakakatandang kapatid ni Jennifer, dahil ang estudyante ay hindi pa nakakauwi sa kanilang bahay. Tinawagan niya na makailang beses ang kapatid, ngunit walang sumasagot. Agad naman itong ipinaalam sa kanilang ina ni si Aling Dina na nagtatrabaho sa kabilang bayan na ang kanilang bunso ay hindi pa nakakauwi. Sinubukang tinawagan naman ni Aling Dina ang kanyang bunso, subalit ganun pa din, walang sumasagot. Inabot ng magdamag sa kakatawag si Aling Dina na ring lamang ng ring ang kanyang naririnig. Dito na siya kinabahan sapagkat hindi ugali ng kanilang bunso na hindi nagpapaalam kung mayroon itong pupuntahan. Kinabukasan, dali-daling umuwi si Aling Dina para alamin kung nasaan ang kanyang bunso. Pumunta ito sa eskwelahan ng Buko Sinait Integrated School kung saan nag-aaral si Jennifer. Ayon sa kanyang guro, huli nitong nakita ang kanyang estudyante na umuwi hapon ng January 6 kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang magbubuko naman ang nagtaka na kung bakit hindi nakarating ng kanilang bahay si Jennifer. Ayon sa kanya, bago ito umuwi ay dumaan at bumili pa ito sa kanyang panindang buko juice. Sa paglipas ng mga araw na walang balita kung nasaan si Jennifer, ay lumalakas ang kutob ng pamilya na maaring may masamang nangyari sa kanilang bunso. January 8, dahil blanco pa din ang pamilya sa pagkawala ni Jennifer at hindi alam ang kanilang gagawin, nagdesisyon si Aling Dina na humingi ng tulong sa isang albularyo at umaasa na ito ang makakasagot kung nasaan ang kanyang anak. Lumalabas sa hula ng albularyo na ang kanilang bunso ay matatagpuan lamang sa tubuhan. Ang tubuhan na tinutukoy nito ay ang shortcut na dinadaanan ni Jennifer papauwi galing sa pinapasukan nitong eskwelahan. Agad naman nagtipon ang mga kapamilya, mga tao sa lugar at mga barangay officials para mag-conduct ng search sa sinasabing tubuhan. Sunod ay naghiwa-hiwalay sila at nag-umpisang sinuyod ang masukal na taniman ng tubo. Ang hula ng albularyo na si Jennifer ay matatagpuan lamang sa taniman ng tubo ay nagkatotoo. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, ang binatang si Lorenzo na kasama sa search ay nakita ang isang bangkay ng tao di kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Sa gulat at takot nito ay napasandal ito sa mga tubo, sabay tawag na sumisigaw sa kanyang mga kasamahan. Ngunit mas lalo pa itong nagulat nang makita ang pugot na ulo ng biktima sa kanyang harapan. Nang makita ng mga kapatid ni Jennifer ang bangkay, sa suot na uniform at pantalon pa lamang ay kinumpirma na nila na ito ang bangkay ng kanilang bunsong nawawala. Dito na humagulgol ang pamilya ni Jennifer at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanilang bunso. Magkahalong awa at galit naman ang naramdaman ng pamilya. Awa dahil sa kanyang murang edad ay binawi ang kanyang buhay at nag-uumapaw na galit para sa kriminal na walang awa na pumatay sa kanya. Pagdating naman ng mga otoridad at SOCO ay agad nila na sinecure ang crime scene upang makakalap ng mga ebidensya. Sa kanilang inisyal na investigasyon, maaring pinalo ng matigas na bagay ang ulo ng biktima sapagkat mayroong itong tama sa kanyang ulo. Putol din ang kanyang mga daliri sa kanang kamay, pahiwatig na tinangkapan itong manlaban sa sospek.
Ang biktima ay kinilala na si Jennifer Encarnacion, 15 years old, na nag-aaral bilang grade 9 student sa Buko Sinait Integrated School. Ayon naman sa kanyang pamilya, bahay at eskwela lamang ang naging routine nito. Lumaki at naging close siya sa kanyang ate Donna na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Bago nangyari ang pamamaslang, ayon sa kanyang ate Donna, ay pangarap sana umano nitong makita na kumpleto ang kanilang pamilya kasama ang kanilang papa. Hindi naman may pagkakaila ang angkin nitong kagandahan kung kaya't mahilig itong sumali sa mga beauty pageant at nakakapag-uwi ng mga award. Inilarawan siya ng kanyang pamilya na mabait. Wala naman silang nabalitaan na may nakaaway ito kung kaya't wala silang nakitang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang sinapit ng kanilang bunso. Dahil sa nangyari kay Jennifer ay nabalot ng takot ang kanilang lugar at mga estudyante sa naturang eskwelahan. Kung kaya't ang mga magulang ay hatid sundo ang kanilang mga estudyante dahil ang salarin ay malaya pa rin gumagala. Para naman sa agarang ikakalutas ng kaso, nag-alok ang city government ng Valencia ng 200,000 pesos kung sino man ang makapagtuturo sa salarin. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga kapulisan, ilang mga witness naman ang nakapagbigay ng mga mahahalagang impormasyon. Isang nagngangalang Marlon Rosaot ang naging matunog na pangalan. Siya umano ang nakitang nakatambay kung saan dumaan at bumili ng inumin si Jennifer sa mismong araw ng kanyang pagkawala. Dahil dito, siya ang naging person of interest ng mga kapulisan. Subalit ng puntahan ng mga otoridad ang kanyang bahay ay wala ito. January 9 ay nagkandak ng checkpoint ang mga kapulisan sa lugar. Sa di kalayuan ng checkpoint ay nakita nila ang isang motorsiklo na tumigil, sakay ang isang babae at lalaki. Nang lapitan nila ay nakumpirma nila na ang lalaki ay si Marlon. Nabigla ang mga kapulisan nang binunot umano ni Marlon ang dala nitong bolo at tinaga ang isa sa mga pulis. Subalit maswerte na ito ay nakailag at hindi tinamaan. Pagkatapos ay mabilis na kumaripas ng takbo si Marlon at iniwan ang motorsiklo at kasamang babae na kinilala na ka-live-in partner pala nito. Dahil dito lalong lumakas ang kutob ng pamilya ng biktima at mga otoridad na may kinalaman siya sa krimen. January 10, 2 araw matapos matagpuan ang bangkay ng biktima, si Marlon ay kusang sumuko sa mga tribal leader sa bundok na tinatawag na Bagani. Mula bundok ay bumaba ang mga ito kasama ang sospek at isinuko nila sa mga kapulisan. Sa harap ng mga kapulisan ay tahasang inamin ni Marlon na siya ang pumatay kay Jennifer. Kwento nito, hapon ng January 6 na magkasalubong sila ng biktima sa daan. Bigla nito umanong hinawakan at hinila ang biktima papasok sa tubuhan. Ginhasa niya umano ito pagkatapos ay pinatay at ng ulo gamit ang dalang kutsilyo. Dagdag pa niya, hindi din daw umano nito kilala ang biktima. Isang kaanak naman ng sospek ang nagsabi na nagiging bayolento ito kapag hindi nakakagamit ng droga. Lumalabas din sa database ng mga otoridad na si Marlon ay hindi ordinaryong tao. Nakulong na pala ito na mahigit 10 taon dahil sa pananakit at pagsunog sa anak ng dati nitong kasintahan na naging sanhi ng pagka-disable ng bata. Bumuhos naman ng pagkikiramay ang mga kaibigan, kaklase, mag-aaral at mga guro sa pinapasukang eskwelahan ni Jennifer. At noong January 12 si Jennifer ay dinala na sa kanyang huling hantungan. Sa kasalukuyan, si Marlon ay hinihimas ang malamig na rehas sa police station ng Valencia. Siya ay nahaharap sa kasong direct assault dahil sa pag-atake niya sa pulis at rape with homicide. Dahil sa pag-amin ng suspect sa ginawa nitong krimen, ito ay maituturing na case closed. Inaantay na lamang ang pagulong ng kaso at hatol sa kanya. Sinasabi na ang lahat ng nagasala ay maaring bigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago. Si Marlon ay nakalaya matapos pagdusahan ang unang ginawang kasalanan. Subalit sa kanyang paglabas ay mas karumal-dumal pa pala ang sasapitin ng pangalawa nitong biktima.